Mahigit 100 individual na sangkot sa pagtaas ng presyo ng bawang sa pamilihan noong nakaraang taon, kakasuhan na ng NBI. Narito ang ulat ni Julius Disamburu. Kakasuhan ng National Bureau of Investigation ang nasa mahigit 119 na individual na siyang sangkot sa pagsipa ng presyo ng bawang sa mga pamilihan noong nakaraang taon. Sa pulong pambalitaan na pinangunahan ni Justice Secretary Leila de Lima, kinilala nito ang ilang dating mga opisyal ng pamahalaan dahil sa pagkakartel ng bawang. Isa sa mga kakasuhan si dating Bureau of Plant Industry Director Clarito Baron. Siya ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, partikular sa Article 210 ng Revised Penal Code o Direct Bribery at Presidential Decree 1829 o Penalizing Obstruction of Apprehension and Prosecution of Criminal Offenders. Dahilan din ng pagkaso kay Baron ang pangtanggap umano ng nasa mahigit 240,000 piso sa panahon ng kanyang termino kapalit ng pag-issue ng 4 na import permits sa nagngangalang Lilibet Valenzuela. Yung investigasyon ho ng NBI show that these subjects as importers, wholesalers, or retailers, or as agents and representatives have conspired by coming together to monopolize the market of garlic, thereby increasing the price of garlic. Yun po ang mga ifa-file sa DOJ by tomorrow, even including obstruction of justice, violation of PD 1829. Dahil ho, itong mga subjects of the investigation na ito, who are the owners, heads, officers, employees, and representatives of importers, were summoned to submit documents relative to their respective transactions and importations on garlic and to shed light on the investigation of the case. Pero karamihan po sa kanila refused to cooperate despite repeated requests. Base sa datos ng DOJ, nabigyan din umano ng import permit at undue favor ang Vegetable Importers, Exporters and Vendors Association of the Philippines o VIEVA na pinangunahan ng isang Lilia M. Cruz o alias Leia Cruz na kahit hindi pa man sila kwalipikado. These respondents ay nagawa po ng Anti-Graft Division po natin na makakolate ng mga necessary documents at natapos yung investigasyon na very exhaustive na po yung kanilang naging report. So 2 sets of charges to be filed separately with the Office of the Ombudsman and with the DOJ. Part of the recommendation of the NBI before they finalized yung transmittal letters nila to both DOJ and Ombudsman is to undertake further investigation on certain other aspects of the case, including possible culpability of employees of other relevant agencies like Bureau of Customs. She used dummy individuals and dummy corporations also. Kasi ang nakakagulat din ay na-confirm ng investigation ng NBI na si Leia Cruz ay yung parang official member siya ng NGAP, member pa siya ng iba pa. Ani pa ng kalihim, kakasuhan din si Cruz sa paglabag sa Article 178 ng Revised Penal Code dahil sa paggamit ng fictitious name o gawa-gawang pangalan. Bukod kina Baron at Cruz, kasama din sa mga kakasuhan sa Ombudsman sina Merly Palakpak, Officer in Charge ng Plant Quarantine Service ng BPI, Luben Marasigan, dating hepe ng Plant Quarantine Service ng kaparehong ahensya, mga nagngangalang John Dino De Vera, Jose Angulo Jr., Rafi Torres, Lorena de Guzman at higit 100 pang individual. Patong-patong na kaso din ang haharapin ni Baron, Palakpak at Marasigan dahil sa pagiging signatory sa ibinigay ng import permits, habang si Cruz at higit 100 individual ay sasampahan din ng kasong paglabag sa Republic Act 7581 o Price of Cartel, Article 186 ng Revised Penal Code sa pagmomonopolyo.
Kung si Dilima ang tatanungin, bagamat may shortage sa supply ng bawang noong nakaraang taon, naging pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo nito ay ang ginawang pagkontrol ng mga respondent supply. Na-determine na kaya nagkaroon ng ganyan is not because of the shortage of supply. There was enough shortage, but kinontrol ng grupo na yan. Kinorner yung supply and the distribution, and therefore nagkaroon ng abnormal spike. This group, ma'am. This group and the dummies. Hindi titigil ang NBI at DOJ sa pagsasampa ng kaso sa mga taong sangkot sa pagtataas ng presyo ng bawang. Kanilang tiniyak na ilalabas din ito ang listahan ng mga sangkot naman sa onion price manipulation. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon.